Para sa akin, isa sa mga underutilized na nabibili sa pangkaraniwan nating palengke ay eto mga to. Tinapa. Favorite? Paano mo niluluto to? Paano mo kinakain? Prito ang pinakamasarap. Prito. Ikaw, prito. Prito. Tsaka bulan lang. Yan ang Walang masarap. lang, yes. Ngayon, kami, tinalaka namin na wala na. Kung paano dumating yan, kakainin lang namin ng gano'n. Unless na lang nasa ref. Pero yung iba nga piniprito yan. At wala rin naman problema doon. Baka hindi na napapansin ng iba na meron din gantong tinapa. Yung parang, hindi ko masabi, hindi siya galunggong eh. Hindi siya galunggong eh. Kasi ang galunggong medyo mas bilog eh. Ngayon baka mas strip ng ibang tao tong bangus. Kasi yung bangus hindi masyado matinik. Kasi boneless na yan, di ba? Makapalang laman. Pero lasa at lasa, ito ang mas lasang usok. Etong bangus na to, kapag yan ay pinausukan, nakasarado yan eh. Kaya nga golden yung labas niyan eh. Tingnan mo yung loob. Maputi yung laman niya kasi hindi naman masyado nausukan talaga yan. Pinapakuluan niya sa tubig na may asin, tapos pauusukan. So, kung gusto mo yung lasa ng usok, ito talaga para sa akin. Pinapakulang pa pala yan. Oo. Susubukan kong gumawa ng maraming putahe gamit itong mga tinapang isda na to. Kasi, ano to eh, readily available. Actually, may nabibiling frozen pa nga sa grocery nito eh. Meron na ngayon yan, yung naka-vacuum eh, di ba? Gagawa tayo dito ng 6 na putahe na pasok sa 3 kategory. At ang unang kategory natin ay Pinoy ulam. Simulan na natin. Ang ibig sabihin ko sa Pinoy ulam ay kasi ito ay Pinoy ulam na. Pero paano pa natin yan itatransform into something na mas recognizable? So dalawa ang gagawin natin ngayon. Isang sinigang na tinapa at isang ginataan na tinapa. May bilo-bilo? Walang bilo-bilo, let's. Naisip ko rin yung munggo. Pero common na kasi yan, tsaka magiging sahog lang siya. Dito gusto ko siya ang maging star. Para si Jose Marie tuwing Pasko, di ba? Siya ang star ng Pasko. Malapit na. Malapit na. Magsimula muna tayo. Hindi, pagsabay na natin. Hindi, magsimula. Hindi, ba? Gawin muna natin yung sinigang. Kung paano gawin yung sinigang, sobrang basic lang talaga nito. Kung paano kayo magluto ng sinigang, mas mabilis pa. Ay, tapos na. Wala pa, leche. Mantika! Sibuyas. Kung tutuusin, eto, pwedeng sinigang na tamad na lang din yan. Wala nang gisa-gisa. Sibuyas. Tapos, usually, kapag may isda, naghahanap talaga yung tao ng luya. Kung gusto nyo maglagay ng luya, wala namang problema. Pero kung ang purpose nyo ng paglalagay ng luya, dahil malansa yung isda, yung tinapa po namin ay hindi malansa. Tinatanggal ko lang yung mga medyo, hindi naman bulok, mga tuyo-tuyo na parte. Ganyan lang. May mga pumalutin ng luya dyan ng huli. Ang lalambya. Ang hina. Tira nyo, hindi ko nga hinampas ng masyado. Hindi nyo naman kasi kailangan paluin. Kailangan lang tamang technique. Tubig. Yan, okay na ako dyan. Tapos, timplahan na natin ang patis. Huwag muna natin lagyan ng pampaasim. Kasi medyo tumitigas yung gulay kapag naasiman agad. Pwede na natin ilagay yung mga kagulayan natin dito. Okra, sile, labanos na, parang ang liit ng labanos natin Medyo manipis. Okra. Lagyan na rin natin yung labanos. Walang nakatira dito sa talong natin. Mamaya na ako maglalagay ng dyan, ng tinapa, kasi madudurog. Luto na kasi yan diba? Habang pinapakuluan natin yung gulay natin, gawin na natin yung pangalawang dish natin, which is ginataan na tinapa. Sibuyas lang din. Sibuyas ang nilamig. Tapos, nakakain na ba kayo ng ginataan na merong kamatis? Hindi pa. Wala pa. Masarap yun. Pero yung kamatis, hindi mo igigisa, pero ilalagay mo lang sa taas. Medyo buo-buo pa siya ng konti. Yung hindi siya magiging tomato sauce. Hindi, kahit hindi mo hiwain sa gitna, kahit medyo yan, ganyan, no? Masarap yun, masarap. Nakakain na ako once doon, hindi ko na maalala kung saan. Bawang. Yan. Isang para sa akin, masarap sa gata ay maanghang. George, okay lang ba? Okay lang yan. Hindi naman masyado. Huwag naman sobra anghang kasi para makakain din naman si George. Kahit ganyan-ganyan lang. Yan, ganyan-ganyan lang. Wala nang dadagdag. Okay na tayo dyan. Hindi na masyadong Yan, ganyan-ganyan lang. Kahit hindi nyo masyado sa garin yung Pakat mo na yan, sir. Kakadagdag mo na. Alin? Lahat, kumapat na. Sorry, hindi ako magaling sa math Take ka sa mat, sir. Take 4 ako sa business math Tapos, again, pag may isda, yung iba gusto ng luya, hindi naman para sa lansa to, kundi para sa lasa. Oo. Yan. Tapos, ilalagay na natin ang ating agats. Gata. Ito yung tinapa natin. Natag natin dyan. Tapos, yung kamatis natin, lagay lang natin sa taas. Yan.
Tapos, timplahan natin ng patis. Yan. Okay na muna yan kasi yung tinapa mismo natin, may alat na siya. Oo. So ngayon, ito, hintayin lang natin kumulong mabuti. Tapos, isisimmer natin. Ang tanong na lang dyan, gusto nyo ba medyo mamantika yung ginataan natin? Masarap sa Oh, nasa gitna. Nasa gitna. Ayun. So magdidepende ngayon to kung gaano ka mantika yung gusto nyo. Sir, nasa demokrasya tayo dito, ha? May botohan. Tapos dito, kuha ka ng bangus. Tinapa. Ako tinatanggal ko na to. Pero pwede mo pa rin isama dito yan. Sa pakulo, pampalasa sa sabaw. Pero kunyari, maliit lang yung kaldero nyo, kahit wag na. Diba? Sakto, pagtas mag-gym, may games. Tama. Yan. Iniingatan ko lang kasi kapag nilagari mong ganun, magkakadurog-durog talaga. Oo. Tsaka pag ganyan wag pa ganto. Tsaka wag din yung naka-sandwich pa sa'yo, nakasara. Kasi madudurog talaga yung laman yan. Lagay natin dyan. Yan. Lagay na rin natin yung ulo para kumatas lang yung lasa ng usok sa sabaw. No, sinigang mix. Lagay natin dyan. Dito sa akin gusto ko sa sinigang na ganto ko, hindi sobrang maasim. Yung medyo light lang. Pero sa mga baboy, yan, gusto ko maasim talaga. Sa baka, gusto ko maasim yan. Pero sa ganito, delicate kasi yung lasa nito Kangkong, lubog lang natin ng konti. At actually, ito ay luto na. Oo, bakukuluin na lang yan. Ngayon, tirin nyo to. Kukwentuhan lang tayo konti. Medyo nagmantika na ng konti. Tirin nyo yung gilid-gilid. Diba? So, isisimmer na lang natin to ng konti pa. Around mga 5 to 10 minutes. Tapos, itikman na natin yan. Bilis lang, di ba? Kasi walang palambutin. Kasi luto na yung karne natin. So, naghanap lang tayo ng paraan kung paano yung lasa ng usok niya, yung tinapa itself, ay kumalat ng konti. Di ba? So, nilagyan natin ng sabaw, nilagyan natin ng sarsa. Ganda na pagmamantika niya. So, may mantika siya, may amoy na siyang latik, pero meron din siyang creaminess pa. Pwede rin to, lutuin nyo siya hanggang magmantika talaga. Tapos, lagyan nyo ng fresh na gata sa dulo. Para nandun yung lasa ng latek, nandun pa yung lasa ng creamy na gata. Sarap sa kanin yan. Okay na to. Yun, no? Tosak. Tosak yan. Oh, ang ganda, Wala tumapon. Parang apat yan, sir. Tatlo lang yung nasa. Parang wag kang magbilang. At eto na pare, ang ating dalawang napakabilis na Pinoy ulam na ginamitan natin ng tinapa. Ang ating sinigang at ang ating ginataan na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Kaya, tikman na natin yan. Ano bago yun, Jerome? Gusto mo muna. 1, 2, 3. Yan. 2, 3. Nagpula yung sabaw niya. Nakikita niyo yung mantika na nakalutaw. Medyo brownish ako, medyo golden. The perfect sip. Sarap. Lasa mo yung lasa ng tinapa, napunta sa sabaw. Yun yung gusto talaga natin mangyari. Oh. Lagay mo dayan. Saan? Dayan. Kunin natin yung tayan. Yan pare. And the perfect bite. Sarap! Nangyari kasi, aminin natin ang bangus. Medyo may konting dryness ng konti yan. Medyo flaky siya na isda. Pero kapag maganda yung tinapan nyo, tapos sinabawan nyo, parang nare-rehydrate siya. Juicy. Oo, nahihigop niya. Ang sarap ng, sabaw natin kasi ginamitan natin yan ng More! sinigang mix! Ano? Lasan-lasa, di ba? Ang ganda rin camping ulam nito. Ang dali lang Babalik sila. 1, 2, Babaliw sila dito. 2, 3. Next pare, etong ating ginataan. Tingnan mo naman yung ginataan na yan. Yung natin, ginataan natin, sabi ni George niya may sarsa. Ayan, may sarsa pa rin naman. Tapos ito yung sinasabi kong kamatis. Yung medyo buo pa rin siya. Di ba? Pero lumambot siya. Doon muna tayo sa sarsa. The perfect bite pare. Amoy pa lang. Ando na. Kuha tayo ng isang isda. Lagyan natin saan? Lagyan natin ng konting sarsa. May sili. Lagyan natin ng tiskama. Yan, pare. The perfect bite. Yung lasa ng latik na ganyan, ng gatang niluto, sarap sa kanin, bagay na bagay. Tapos yung kamatis, kasi sobrang rich nung gata natin, yung kamatis may konting asim pa, di ba? So bagay na bagay talaga. Hoy, igulipter. Liga dito. Sabihin mo, the perfect bite. Nagwawala pa. Yung Diba? kumalat niyo yung pagka-smoky ng Oo, nakalunok natin. Tinik ka.
Ay! Winarningan. Winarningan mo ako. Oh, ito yung tinik ha. Tatago ko sa loob yan. Puro ano yan, puro sili yan, tsaka tinik lang. The perfect bite. Kasi hindi ko naman kailangan idura. Pagka ang tinik, pumasok ng pahalang, delikado yan. Pumasok yung tinik pa diretso. Oh. Ano yun ba? Dati kasi ako lumulunong ang espada. So yung tinik wala nang problema sa akin. Napakadali. Napakasarap. I-try nyo to. Ngayon, doon tayo sa ating pangalawang category. Next na gagawin natin, eto typical na typical to. Dahil malasa itong bagay na to, usually nilalagayan sa mga bagay na walang lasa. Ano yon? Fried rice, leche. So, fried rice sa pasta. Tatandaan nyo, pare-parehas starch lang yan, nilalagyan mo ng malasang bagay. Oo. So ngayon, dito gagawa tayo ng tinapa fried rice na hindi naman din uncommon, pero iibahin natin ng konti ito. So gusto kong mangyari, etong isda natin na mas malasa, gagawin ko pang mas malasa, tapos saka ako lalagyan ng bagay na walang lasa, which is yung kanin nga. Ako, mas gusto ko sa champurado yung yung tuyo, yung maalat. Ito kasi hindi naman masyado maalat eh. Sambong Tutungkabin natin yan. Yung pinaka-loy ng isda. Make sure na yung spine niya, ito yung spine niya, ay hindi masasama. Saan ko na, knock-knock. Oy! Toaster! Tinapa. Tinapa ho. Bakit kung tinapa? Parang narinig ko na Parang narinig ko na rin yan eh. Anak na. Oh, who's there? Tinapa ho. Tinapa kasalan. Okay. Ayun na. Ayan na. Ayan na, may knock-knock tayo, sir. Tinapang bangus masarap sa umaga, yum. So, lalagyan natin ng konting mantika. Oh, ilalagay natin ngayon yan dyan. Gagawin natin, hindi natin ito basta gagawing sahog. Bagkus ito ay gagawin nating main flavoring nung ating fried rice. So, ang mangyayari dito, talagang dudurugin natin siya, tutuyuin natin siya hanggang magpino-pino talaga ng todo. Kasi ito ay may moisture pa rin. So, aalisin natin lahat ng moisture para yung lasa niya ay concentrate. Oh! Kailan nag-evaporate yan, sir? Ay, knock. Who's there? Tinapa. Who's there? Tinapa ho. Okay. Ay, who's there? Tinapa ho. Ay, maganda. Oh, nakatingin na sa pader, nag-iisip na. Ay! Hindi tayo makapagkat! Ang dami knock. Who's there? Tinapa. Tinapa ho. Tinapa, tito. Crispy na siya. Kasi hindi na talaga siya ulam. Instead, flavoring nga siya. Yung nga yung gusto natin mangyari. Mag-concentrate yung lasa. Ngayon, usod natin ng konti. Lagay tayo ng bawang. Tapos, ang curry na pinili namin dito, again, nagpasaing ako ng specific fried rice. Kung anong bigas to, hindi namin alam. Sinabi lang namin doon sa nagtitinda, yung pang fried rice po. Alam mo? Ano sabi? Intan. Ngayon ko lang narinig yun. Ano kayo dito? Watch out kayo dito. Watch out! Puti, kasi medyo dry na yung isda natin. Pero gusto pa rin nating mag-brown ng konti yung bawang. Pero wag naman sobra. Natin ang kanin. Yan ang sinasabi ko. Since isda yan, isda rin ang pantitimpla ko at hindi patis. Ito ay bagoong isda. Yan. Nangangati ako maglagay ng Nor chicken powder. Ba't hindi? Ba't hindi, di ba? Penga ako. Pero dadagdagan ko pa ng ginamos. Nor chicken powder, kasi ano naman yan, bagay naman sa lahat yan. Pag tama talaga yung ginawit mong kanin sa fried rice, ang ganda talaga buhaghag, di ba? Or pwede natin lagyan ng paminta. Kahoy yan, kahoy. Yeah. Kung tutuusin, pwede rin dito, tanggalin nyo yung pinakatinapa, tapos i-toppings nyo pa sa taas. Pwede naman yon. Pero mas gusto ko kasing pantay yung distribution nung toppings natin. Ang ganda ng kulay, di ba? Medyo brown-brown ng konti, tapos maganda yung pagkakadistribute. Mukha naman siya masarap. Paano natin malalaman yon? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka. 1, 2, Nagpresenta na. 1, 2, 3. Sobrang simple, sobrang dali, pero ang tanong, sobrang sarap ba? Yan, pare. And the perfect bite. Yung isda niya, natuyo, na parang jerky. Ang sarap, tapos bawat butil ng kanin, balot na balot ng lasa ng isda. May sarap ng isang barkong isda.
Hindi. Hindi naman eh. Init. Sarap. Panalo. O, gusto mo pa? At tikit na Hindi mag-ulit. tayo sa ilalim kumuha, George. Gagi ang sarap niya. Sarap siya. Siyempre, lasang tinapa. Tapos, mas lumasang isda dahil dun sa bagong isdang nilagay natin. Pero nakakatuwa dito na hindi ko ina-expect. Wala akong nararamdaman rin kaliskes. Kahit alam ko na merong nasama doon. Siguro kasi niluto ng niluto. Wala na. Di ba, George? May naano ka ba? Ako wala eh. Tama na. Tapos ang next dish natin, pare. Pag nakakita ka ng gantong klaseng hiwa ng bawang, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin, hindi, sir. Ang ibig sabihin nito ay aglio olio. So, tinaba aglio olio. Ifa-follow natin yung same idea doon sa fried rice natin kung saan kukuha tayo ng pampalasa, which is tinapa, i-concentrate natin, tapos gagawin natin, kasi kung isipin mo, yung garlic fried rice na ginawa natin, kaya sobra simple nun, kasi ganun lang din dito. May iba lang dito, mamaya may konting lemon to, tsaka may konting keso. Diba? Maglagay tayo dito ng asitaw laba. Sorry, asete de oliva pala. Medyo marami talaga. Bawang mamaya na yan, kuha muna tayo ng api nuts. Lampas kalahati nito. Tayo yan. Kaya natin dyan. Kaya bangus ang ginamit ko dito. Kasi mas tanggap sa fried rice na magkaroon siya ng konting tinik-tinik tsaka kalikaliskes. Dito hindi. Pagka dyan, meron tinik, medyo ramdam mo sa pasta yun eh, di ba? Durugin lang din natin ng konti yan. Tapos, tulad ng ginawa natin kanina, Concentrate! Concentration. tama. Tignan mo yung api nuts natin, ang ganda. Yung iba kasing gumagawa nito, actually ginawa ko na rin naman dati. Talagang hinalo ko lang talaga yung tinapa. So anong nangyari? Parang hindi mo masyadong lasa. So eto, pinaka-concentrate natin. Ngayon, slivered garlic. Lutuin lang natin to hanggang halos nagbabrown na siya. At this point, dapat handa na ang inyong pasta. Magic. Kaso may nagtapon ata ng pasta water. Wow! Mabilis lang to kasi sobrang nipis lang nung ano natin. Bawang. Ikaw na. Pasta. Ganyan natin yan. Pasta water. Ang gusto natin dito, magkaroon ng emulsion doon sa mantika at pasta water. So, dapat medyo maging creamy ng konti yung sarsa niya. Lagyan natin ng konting tinapa lang. Yung the rest, itatoppings natin para may element of lutong pa rin tayo. Tatarantaduhan, baka pagbagoong isda nilagay ko dyan. Sige, wag bagoong isda. Patis na lang. Baka talungin yung lasa naman. Ayun o, tinan mo dito, ayun o. Diba? Hindi siya mamantika, medyo creamy na yung sarsa dito. Oh. Okay, maganda. Coated na mabuti yung ano natin. Yung api nuts. Konti lang na limong. Konting parmesan cheese. Ayan. At eto na pare, ang ating tinapa aglio olio, no? Na mukha naman talaga napakasarap kasi kapag tinignan mo, parang bacon yung tinapa. Oo nga. Diba, no? Sa camera, diba, no? Mukha naman siya napakasarap pero paano natin malalaman kung masarap yan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy, ayan, no? Hindi siya mamantika, di ba? Yan, pare. Ang the perfect way. Teka lang. Yung kanina, yung parang maliit na isda na tinapa, na niluto natin, naging jerky. Eto, lumutong. Hoy! Architect, alika dito. Sipsipin mo, architect. Sipsipin mo, Luigi. Ano masasabi mo? Lumutong yung isda eh. Parang may bacon nga. Parang may bacon, di ba? Ang galing nito, ang galing nito. Although, medyo mahina yung lasa ng tinapa. Aminin ko. Medyo nga. Oh, di ba? Hindi sing lasa nung isa, pero at least eto, mas malapit pa rin siya sa sa alam natin na aglio olio. Yung aglio olio kasi sobrang simple lang eh. Kung tutuusin, nangyari dito, lasa lang siyang aglio olio na merong malutong na isda. And kung gusto mo yung bagay na yon, okay siya kasi ako nga ay... Tama! Prutas man. man. Ay, prutas man. Pero tayo sa ating pangatlong category, pare. So ngayon, yung huling category natin ay palaman. Kasi technically, ito ay protina. Ang inyong Palaman. Tama. So, ito kasi ay protina na pwede mo lagyan ng kahit ano, gagawin mong palaman. So, dalawa yung gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng tinapa croissant sandwich. Wow! Pangalan Oo. pa lang, parang sarap na. Tama. Tinapa quesadilla. Magsimula muna tayo dun sa ating tinapa croissant sandwich. Kasi isa sa mga common na ginagawa sa mga sandwich na yan. Kukuha ng protina, lalagyan ng mayonnaise,
Tapos na. Tama. Di ba? Chicken sandwich, tuna sandwich, di ba? Bakit pa tayo lalayo? Meron naman tayong Appy Nuts dito, di ba? Kuha tayo ng isang Yasibu na nabili sa Nasugbu. Sibuyas, pwede nyo yung chopin ng pino, pero ako, i-grater ko na lang. Bawang. Tapos, kuha na tayo ng Appy Nuts. Paminta, spring onions. May nakna ka na! Ano yan? Parang islang pangtina pa. Buti na lang siya, nagbato yun yung nasa isip ko eh. Yung spring onions natin. Kaya mo dyan. Mayonnaise. Surugin natin. Ngayon, eto weird to, pero maglalagay ako ng itlog dito. Ayoko siyang lagyan ng hard-boiled na itlog. Kasi maglalasa siyang egg sandwich, egg salad. Pero kapag in-scramble mo siya, tapos sinalo mo dito, iba, pare. Konti lang. Asin. Okay na yan. Hindi masyadong luto. Lagyan natin agad yan dyan. Isa, dalawa pwede. Ayokong gawin dalawa kasi madidilute yung lasa ng ating Appy Nuts. Yan, ganyan nga. Ang lungkot naman ang croissant natin, piping-pipi. Croissant kasi yung gagawin natin tinapay. Kaso pipe. Pero okay lang yan. Saka kasi, hindi kasi panahon ng... Hindi panahon ng croissant ngayon. Yan mo dyan. Lagyan natin ng tinapa sandwich. Lalabas, siya nakaisip. Naisip ko na yun eh. Naisip ko naman isang buo. Ikaw isipin mo. Hindi, hiwa-hiway na isip ko. Hiwa-hiway na isip ko. Pangit yung naisip niya. Mag-iingat kayo sa akin, malapit na ako mag-40, matampuhin na ako. Lalagay din tayo ng no pipi. Yes, TV! Yan. Tapos lagyan lang natin ng konting kamatis na naisip ko hiwain kasi naisip ni Andre Bo. Sino mag-aaka ng Appy Nuts yan, di ba? Lalagyan natin ng dilis. Fried onions, leche. Sino mag-aakala ng tinapa yan, di ba? Mukha naman siyang masarap. Pero, mamaya titikpan yan. Isasabay natin yan dun sa isa pa nating palaman na tinapa. Anday ba, sir? Ang next nga na gagawin natin ay tinapa, quesadilla, and magsisimula yun sa pinakatamad na salsa. Giling! Nakahugot konti. Okay. Ang bilis, di ba? Ang galing. Kamatis na buo. Nagbibilihan na ng baraha doon. Bawang, konting asin lang, paminta. Yan na, ang pinakatamad na salsa. Pwede yung panlagyan ng spring onions, kung ano-ano. Pwede yung panlagyan to ng, kunyari, gusto mo na mas maasim. Piga mo ng kalamansi, lime, ganyan. Sa umpisa lang, magbubuha siyang maputi. Kasi dahil food processor nga natin to, may hangin na hangin. Pero, kapag kumupas na yung hangin, sumingaw na siya, magiging pula uli yan. Ngayon, punta na tayo sa ating quesadilla. Natutunan natin dito na... Hindi yun, sir. Na ang tinapa na ganito, masarap siya kapag yung ginawa natin kanina, pinalutong natin. So bago ko siya ipalaman, na parang ipapalaman lang siya na wala lang, nalagay mo lang sa loob, aanuhin muna natin siya. Palulutungin muna natin siya tulad ng ginawa natin kanina. Concentrate. Mantika. Tapos, Appy Nuts. Yan, lagay natin dyan. Simutin nyo na. Yung mga tinek na makikita nyo, tanggalin nyo. Yan. So ngayon, putol-putulin nyo. Alam mo, nakikita nyo yung mga miss-miss na yan. Yung mga durog-durog sa gilid. Kung totoo, sa nangyari kanina, nagkukumpul sila. Kumakapit sila sa isa't isa kapag lumulutong na. Tapos kung gusto nyo, huwag nyo rin masyadong putol-putulin. So ang mangyayari dyan, yung mga durog-durog na yan, yun yung magiging crispy. Kung malalaki, crispy yung labas, medyo maisda pa yung loob. Di ba? Para medyo mas dama mo ng konti yung isda. So palutongin lang natin yan, tapos assemble na natin yan. Malutong-lutong na, pero merong mga parts na chunky. Pwede mo pang timplahan to na kung gusto mo, lagyan mo pa ng mga cumin, paprika. Actually, sige, gawin natin yon. So eto ay parang giniling, tingnan nyo. Di ba sa quesadilla, minsan giniling yung laman nun? Di ba? Opo. Kaya natin yan dyan. Sir, nakatabingi yung cup mo, sir. So, tumabingi yung... Watch out! Cayenne pepper, cumin, konti lang cumin, paprika. Ayan na. Ang bango. Kempty. Rapsi. Buhayin natin yung quesadilla. Yung nabili ni Amity, tortilla, maliit. Pero pagkagato, di ba kasi ang quesadilla, sanay tayo medyo malaki, tapos tinitiklop. Eto, pwede naman to dalawang magkapato na para sandwich. Okay, isa. Wala pa para Cindy, Tapos, lagyan natin nung bangus natin. Huwag masyado marami, Kasi medyo mahirap ibaliktad kapag palaman. Actually, iba nakikita kong galing. Keso muna, palaman, tapos sa taas yung tortilla.
Tapos, nakabaliktad Tapos magtututong yung keso, mababaliktad din lang ganun. Medyo mahirap yun, di ko kaya yun. Tapos keso, kasi quesadilla nga. So tunawin lang muna natin yung keso at hintayin nating matusta yung tortilla. Tapos, halos tapos na yan. Assembly na lang natin. Medyo natutunaw na siya. Silipin natin yung puwet. Ito na yung puwet na pwede natin silipin. Yan, medyo maitim na yung puwet. O, tayo isa pa. Takpan natin. Diin mo para dumikit yung keso. Oo, eto na. Pingin na akong plato, Midi. Ooh. Sakto lang yung size. Ganda. Matak na pa. Ayoko nga. Ang yabang. Yung salsa natin. Diyan. Bigyan natin ng konting limong. At eto na ang ating tinapakisidia na mukha namang sakto lang. Pero baka naman masarap. Pero paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan, Jerome. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Tayo isa. Tapos, sagyan natin ng salsa. Maanghang sana kasi isa dyan. The perfect bite. Nanat ka na yung balaga? Sir, bakit po may buhok ng babae sa tabi? Huli! Huli! Huli ang nakakatakot dyan. Lalaki kasi nagsusot niyan. Sir, nagpa-vlog po tayo yan. Ha? Hindi pa po, tapos na po yung Bulaga. Balik na po. Tapos na? Opo. Hindi laban na bawi na eh. Hindi, tapos na po. Mahirap hindi sumarap ang quesadilla. Kasi tinapay, keso, protina, salsa. Ang problema, hindi mo lasa yung tinapa. Pero ang kagandahan dito, para din siyang manok. Para siyang parang chicken quesadilla yung datingan niya. Diba? Binali ka dito. Oh. Okay naman siya, di ba? Okay naman siya. Pero hindi nag-shine yung tinapa. Laking spices. Yun. Ano? Laking spices. Malakas yung spices. Malakas yung spices. Yun nga yung worry ko kanina. Kapag ito in-order ko sa restaurant, hindi naman masyadong sasama loob ko. Okay. Andun nga yung tinapa. Ayos lang siya. Mas lumalabas yung lasa ng tinapa kapag nakukuha ko yung chunks na yung medyo hindi na prito, mas nandun siya. Mas masarap sana to kung merong ano yun? Guacamole. Last, pag tinignan mo yan, parang tinitinda sa Starbucks. Diba? Parang Subway. Sinungaling ka. Paano kumain ng ganyan na hindi tatapon, yung palaman? Tak. The perfect bite, pare. Ganon din siya. Hindi mo nga nalalasahan yung tinapa. Which defeats the purpose. Para sa akin, nung paggamit ng tinapa, kung di mo man lang nalalasahan yung tinapa, masarap ba siya na sandwich? Yes, masarap siya na sandwich. Tulad na lang na masarap din naman yung quesadilla natin. Hari nga dito, Amity. Masarap na sandwich. Pero mahina na nga yung Tinapa. lasa ng tinapa. Oo. Pero kasi bangus ang gamit ko dyan. Hindi yun. Kung ito siguro. Oo. Mas malakas sana. Pero again, sandwich to. Kapag may naiwan dito isang pirasong tinik o kaliskes, damang-dama mo talaga yan, di ba? So yun yung pinili ko. Lasa-wise, feeling ko mas masarap talaga pag yung ginamit natin mas malilit kasi mas lasa mo talaga yung smoky doon. Ang lasa talaga ng tinapa ay nasa labas. Kasi yung pinakalasang tinapa dito is yung dalawang niluto natin kasama yung balat. Yung sinigang, tsaka yung gata. Oo, yung dalawang una. Yung pagiging smoky naman doon sa fried rice, meron din naman, pero sakto lang. Lalong nawala yung smoky doon sa sa pasta. Actually, sarap ng pasta. Kinain nila architect yun, tsaka nung kasamahan niya Lasang masarap na aglio olio na merong konting texture na toppings. Hindi mo masasabing tinapa. Hindi ka tulad doon sa sinigang, tsaka sa gata. Lalo dito, hindi mo rin talaga masyadong halata. Hindi ko alam yan tunog na yan. Ano ba yung tunog na yan? Comment of the day! Binago na pala. Ito galing to sa, kasi wala si Kuya Alvin di ba? Galing to dun sa recreating kusinerong bakal dishes. Galing kay Esports Hub 7. Hi, Team Ninong. Teka, hinahin ko lang. Sports Hub, Hi, Team Ninong. I really love your videos. Mula pa lang sa Harlem Shake Challenge mo, sa Crispy Kare-Kare na muntik pang makabasag ng turbo, hanggang sa video na to. Sino to? Di ko alam. Kasi yung Harlem Shake ko. Oo, kami nila Andrew yun. Oh.
Oh, Sino yan? Sa crispy kare-kare na muntik pang makabasag ng turbo hanggang sa video na to, isa na ata ako sa mga matatandang fans mo. Masaya po akong makita yung development ng studio. From likod bahay hanggang sa may sarili ka na. Nakaka-inspire din yung thoughts mo about sports. Kasi totoo naman yun. Each individual has a sport na bagay sa'yo. More power sa inyo, Team Ninong. Sana may 5XL na shirt ng Bakal Club kasi nagji-gym din ako. And maangas kung makakasuot ako ng shirt mo habang nabuhat ang PR kong squat na 110 kilos. Ganda. Pero wait lang. Isabel, kasi yung Harlem Shake video namin na yun. Baka in-stock niya lang ako. Ano to? Bago pa mauso yung mga trend na sayaw sa TikTok, ito yung mga trends sa ginagaya ng ng lahat dati. Oo, Vines. Ewan ko kung sa Vines pa kasi Vines maikli lang. Ito ang haba. Pero yun nga, maraming salamat. And dun sa comment mo tungkol dun sa Bakal Club, dahil nagji-gym ka, baka medyo mas kumasya na sa'yo. Kasi 4XL, pinakamalaking size ng aming Ninong Rai Bakal Club shirt yan. Tsaka etong puti, marami nagre-request yan, di ba? Yung mga nagpapapayat dyan, na nagpapalakas din, pero matabasa ngayon, suot nyo yan. Pero yun, salamat sa'yo. And mabalik tayo dito sa pagkain natin. Kung gusto nyo i-utilize ang tinapa talaga, isama nyo talaga yung balat. Humanap kayo ng paraan na mailuto nyo rin yung balat. Hindi naman talaga masyadong smoky yung lasa ng tinapa sa loob. Kasi nakatiklop yung kapag ini-smoky. Kaya ngayon mga pinipritong tinapa, ito pansinin mo to, Rania. Ito, gawin nyo to. Yung tinapa, tikman mo lang ng normal, tapos tikman mo ng pinirito. Hinati tapos pinirito. Mas lasang smoky yung pinirito. Kasi yung lasa ng usok pumunta sa mantika, yung mantika pumunta sa karne. Oo, so mas lasang smoky talaga siya, di ba? Imbis na tumitingin tayo sa malayo, yung mga ibang ingredients, naghahanap tayo ng marami kung ano-anong bagong ingredients para ipasok sa mga kakainin natin. Bakit hindi tayo bumalik sa mga kinakain natin nung bata tayo, di ba? Kung tutuusin, etong sandwich. Kung ikaw ay mahilig sa tuna sandwich, magugustuhan mo to. Actually, masarap naman talaga lahat. Sadyang ako, hinahanap ko lang talaga yung lasa ng ng smoke. Pero kung lasa ng isda, alam naman natin lasa ng bangus. Malinis, walang lansa. Pinakamasarap yung fried rice. Tamo, wala na nga. Masarap yung fried rice. Sinigang ako. Bias ko yung sinigang. Yung sabaw. Oo, lasang-lasa mo sa sabaw yung smokiness at bagay siya. So yun lang mga inaanak. Again, napakita na namin Ninong Rai merch. Tapos ang Ninong Rai merch, order na rin kayo ng perfume treats. Nga pala ito kung meron kayong mga content na gustong ipagawa sa amin, mga gusto ipatry sa amin, mga konsepto na gusto nyong i-explore namin, comment nyo lang sa baba. Kasi, totoo lang, pag nagbabasa ako ng comments, dyan ako nakakita na, maganda yung tanong nyo. Pwede natin gawin content yan. Lagi lang kayo magko-comment sa baba. Tapos, kung kayo naman ay may nakita na nag-comment na gusto nyong gawin namin yung content na yun, i-like nyo. I-up nyo yung comment na yun para makita namin. Sige na, maraming salamat mga inaanak. I love you all.